Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Pastor Bobby and Pastor Joel, once again for allowing me to preach the word of the Lord during our morning devotion. Hallelujah. Thank you, Jesus. And also, thank you for all the pastors and ministers who are with us. Amen. Sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagkakaisa during our morning devotion. Thank you for the pastors and ministers sa inyong pong pagpaapagal sa gawain ng ating pong Panginoon. And I would like to extend my deepest sympathy and condolences to all the family, the bereaved family of Pastor Ray Pantino, our fair friend, and our prayer meet, mga kapatid. Amen. Sa lahat po ng family ni Pastor Ray, we are praying for the comfort. Amen. And I know, mga kapatid, hallelujah, He's in the hands of the Lord right now. And nakikita naman po natin ang buhay ng ating pong kaibigan, ng ating pong kapwa-pastor, kapanggagawa. Amen. Na habang po ay nabubuhay, kanya pong ibinigay ang, praise the Lord, ng kanyang buhay, lakas sa pagsiservisyo at para sa gawain po ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And once again, we are praying for the family of Pastor Ray Pantino. Amen. The last time that we met, mga kapatid, we've been together in the General Conference 2025. Amen. And he's the man of God, spending his life, praise the Lord, for the glory of our Lord Jesus Christ. And to all the brethren, to all the brothers and sisters in Christ, amen, hallelujah, na kasama po natin ngayon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, and we are here to feel, we are here to listen the word of wisdom, the word of the Lord. And I know that all of us are excited, mga kapatid, hallelujah, to hear the word of the Lord. But before that, I would like to extend, hallelujah, sa ating pong pasasalamat, higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Na kung hindi sa ating pong Panginoon, hindi tayo nakakapag-survive. Kundi sa Panginoon, wala tayo ngayon, mga kapatid. And we thank the Lord for His grace, His mercy, His love, mga kapatid, na patuloy niyang ipinapatamasa, pinaparamdam sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And by this time, mga kapatid, praise the Lord, I would like to ask everyone to please open your Bible in the book of Hebrews chapter 11, verse number 1 and verse number 6. I know that some of us are familiar in this scripture, mga kapatid. Hebrews chapter 11, verse number 1 and verse number 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith it is impossible to please Him. He that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. And Luke chapter 17, verse number 5. Amen. Praise God. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. To God be all the glory. I would like to preach just in a few minutes how to strengthen your faith. How to strengthen your faith. God, we are asking right now for your divine intervention. Anoint your servant as I preach your word. Sa lahat na maaabot ng pangangaral ito, Panginoon, at sa boses ng iyong mga salita, dalangin ko, Diyos, na ikaw masyang mangusap sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord Jesus, we are asking right now, Lord, sa spiritual na pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Fill us with your presence, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. How to strengthen your faith. And as we all know, mga kapatid, that faith is essential. Faith is important. Essential, a commodity of a Christian. We cannot continue our walk. We cannot survive. Hallelujah. We cannot stand without faith. And faith, mga kapatid, is one of our
foundation. Faith is the reason. Faith is essential or important, mga kapatid. And let us understand first the source of faith. The source of faith, according to Romans chapter 10, verse number 17. Faith cometh by hearing, hearing by the word of the Lord. And always remember, mga kapatid, na dahil sa salita ng Diyos kung bakit meron tayong pananampalataya. Nagkakaroon ng tibay at nagkakaroon ng paglago ng ating pong pananampalataya dahil po sa salita ng ating pong Panginoon. Tumitibay ang pananampalataya sa salita ng Diyos. At it is really important, mga kapatid, na tayo ay mayroong pagbubulay-bulay sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya meron po, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Nagkakaroon po tayo, mga kapatid, ng tibay at paglago sa ating pong pananampalataya sa salita ng ating pong sa pamamagitan po ng salita ng ating pong Panginoon. It is recorded, mga kapatid, if we read, mga kapatid, in Joshua chapter 1 verse number 8, this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe according to do all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have a good success. And always remember, mga kapatid, praise the Lord, na ang salita ng Panginoon, hallelujah, ang isa sa mga rason at dahilan kung bakit tayo ay tumitibay at lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, merong mga tayo, mga kapatid, that we are experiencing what we call uncertainties. Dahil sa buhay, mga kapatid, meron tayong ups and downs. Hindi sa lahat ng oras, mga kapatid, we are in a good situation. Sometimes we are struggling in different what we call, mga kapatid, na mga pangyayari sa buhay. Sometimes we are facing any kinds of distractions, and times meron po criticism, meron po mga persecutions. But we thank God na merong salita ng ating pong Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, nagpapatibay sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Now, merong mga tayo, mga kapatid, that we are in, sometimes we are in the situation, mga kapatid, na gusto na nating sumuko. No? Merong mga mananampalataya, meron po mga individual na gusto na nilang sumuko. But we thank the Lord sa kanyang mga salita. Amen. Meron po mga mananampalataya, meron po mga tao at individual na talagang lugmok na lugmok, mga kapatid. Praise God. But we thank the Lord for His word. It is written according to Psalms chapter 46 verse number 1. God is our refuge and strength and a present help in times of trouble. Amen. Sa kabila, mga kapatid, praise the Lord, ng ating pong pinagdadaanan, meron pong pag-asa, meron pong liwanag. Amen. Hallelujah. Dahil po sa salita ng Diyos, ating po, mga kapatid, praise the Lord, naiintindihan, nakasakasama natin ang ating pong Panginoon. Kahit man anuman yung ating pinagdadaanan, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapaalala sa atin na nangriyan siya, hindi niya tayo pababayaan. And it is the promise of the Lord that I will not leave you nor forsake you. It is the promise of God, I will not leave you comfortless. Until the end of the earth, until the end of the time, I'm with you. Amen. Praise God. Yan po ay pangako ng ating po Panginoon. Yan po ay pinangahawakan natin. At ang lahat ng yan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. And hallelujah, we stand for it and we believe for it. Hallelujah, na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ang siyang nagpapatibay sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. One of the source of faith, mga kapatid, is the word of the Lord. The word of God. Ito'y nagpapatibay sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Na minsan, merong kawalan ng pag-asa. Merong mga individual na nawawalan ng pag-asa, but Jesus is our living hope. Jesus is our living hope, mga kapatid.
And also, strengthen faith through prayer. According to Psalm chapter 34, verse number 4, God hears and answers prayers. Sa pananalangin, lumalalim ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Because, hallelujah, praise God, naiintindihan natin na ang ating pong pananalangin, our supplications and our prayers, mga kapatid, our needs, hallelujah, our prayers, God is the answer, and also He hears our voice. He hears our cry. He hears our prayer, mga kapatid. Hallelujah. And we understand, hallelujah, na anumang mga tinatawag, mga kapatid, na pinagdadaanan natin, anuman yung mga sitwasyon na siyang ating na-overcome, na-i-encounter rather, whatever things that we are going through, the word of the Lord reminds us, hallelujah, na nang diyan ang ating pong Panginoon nakikinig sa ating pong mga pananalangin. Nakikinig ang Diyos sa ating pong mga tinig. And also, He answers our prayers. Praise God. Hallelujah. Amen. And always put in our mind, let us put in our mind that God hears our prayers. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron ba mga pagkakataon, mga kapatid, na sometimes, mga kapatid, meron po mga individual that the last resort, mga kapatid, the last resort is, hallelujah, prayer, but not, mga kapatid, sa atin bilang isang mananampalataya. Amen, hallelujah, na may anumang bagay na siyang ating pong pinagdadaanan, anuman siyang bagay na ating pong, hallelujah, na i-encounter. Praise God. The first resort, mga kapatid, hallelujah, must be our God. And let us call the name of the Lord. Nangyayari po, mga kapatid, minsan kung sino-sino yung ating nalalapit at tinatawag. Hallelujah. But always remember, mga kapatid, nandiyan ang ating pong Panginoon na higit na siyang nakakaalam. Nandiyan ang ating pong Panginoon na higit na siyang nakikinig, mga kapatid, na praise God. He promised, call unto me and I will answer thee. Praise God. Strengthen faith through prayer. Hallelujah. Sa pananalangin, mas lalong lumalalim at tumitibay ang ating pong tiwala at pananampalataya sa Diyos. So don't stop in prayer. Hallelujah. Huwag po tayong tumigil sa ating pong pananalangin. Pastor Di Maranan, mga kapatid, praise God, yesterday talk about the power of intercession. Praise God, the power of prayer. Hallelujah. Na kung saan, mga kapatid, a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. No prayer, no power, because prayer means power. When we pray, mga kapatid, hallelujah, we are connecting to the Lord. Hallelujah, this is the act, hallelujah, that we can do, mga kapatid, something. Amen, na kung saan kumikilos ang ating pong Panginoon. Dumadaloy, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Prayer is not just asking. Prayer is not just, hallelujah, telling what we need. But prayer is talking to God. Hallelujah, praise God, na kung saan meron po tayo connection sa ating pong Panginoon, nangungusap, hallelujah, at nangungusap ang ating pong Panginoon sa bawat isa, mga kapatid, at kung saan dito mas lumalalim ang ating relasyon, mas lumalalim ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pananalalig sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. And also strengthen faith through obedience. According to James chapter 2, verse number 17, faith without works is dead. Tumitibay ang pananampalataya sa pagsunod. Praise God, not just in word, but we are in action. Obedience is really important. What we hear, what we read, we obey. We act with it, mga kapatid. Because faith without acts, without work is dead. Kung ano man siyang ating pinanampalatayaan, kung ano mang bagay na siyang ating pinaniniwalaan, we act, we obey, mga kapatid. Ina-act natin ito. Hallelujah.
Inaaksyonan natin ito mga kapatid. Sinusunod natin ito dahil sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. Praise the Lord. Mas lalo tayong lumalago sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And I know, mga kapatid, tayo ay meron pong mithiin. I know that all of us, mga kapatid, meron po tayong vision in the future. Meron po tayong vision. Meron tayong gustong mangyari. Meron tayong gustong, mga kapatid, hallelujah, sa buhay. Meron tayong gustong makamit. Meron tayong gustong makamtan. Hallelujah. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po'y nagpapaalala sa atin that faith without work is dead. It is really important, mga kapatid, na meron pong work, meron ini-execute po natin, mga kapatid, ang bagay na siyang ating pong pinaniniwalaan. Praise the Lord. Hallelujah. We believe, mga kapatid, hallelujah, that God is powerful. We believe that God is great. We believe that God is able. At kung tayo po'y meron pananampalataya sa ating pong Panginoon, halikaya gawin po natin yung mga bagay, praise the Lord, na naayon sa ating pong pananampalataya. Hallelujah. Hindi po mga kapatid, praise God, na wala tayong gawin. We need to obey. Strengthen our faith through obedience. Strengthen faith through trials. According to 1 Peter chapter 1 verse number 7, trials purify and strengthen faith. Ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pong paniniwala o pananampalataya sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Trials strengthen faith. Sa pamamagitan po, praise God, ng mga kapagsubukan, dito mas lalong sinusubok yung ating pong pananampalataya sa Panginoon at dito mas lalo tayong tumitibay at lumalago. Amen. Hallelujah sa ating pong pananampalataya sa Diyos, Pastor Joel. Ang trials, mga kapatid, hindi po yan para tayo'y malugmok. Ang trials, mga kapatid, hindi po dumadating sa buhay natin bilang mga mananampalataya upang tayo ay malugmok. But trials, mga kapatid, praise God, it is the act of testing our faith to the Lord. It is the act of measuring our faith to God. Na kung saan, mga kapatid, hallelujah, sa mga panahon na mga kapagsubukan, huwag po tayong bumitaw. Huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong umayaw. Huwag po tayong tumalikod. But instead, mas lalo tayo dapat na hallelujah, na magpursige. Mas lalo po dapat tayo, mga kapatid, na kumapit sa ating pong Panginoon dahil sa mga kapagsubukan na siyang ating pong nararanasan. Dito tayo mas lalong lumalago, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya. Mas lalong tumitibay yung ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Have you tried? Na meron tayo mga kapagsubukan, praise God, unexpected, mga kapatid, na mga pagsubok sa buhay. Testing. Praise God, hallelujah. Pero, amen, mas lalo tayong tumitibay. Praise God, hallelujah. If we overcome, lalong-lalo na if we overcome those testing and trials, amen, Pastor Joel, mas lalo tayo, mga kapatid, na tumitibay. Amen. Dahil, mga kapatid, praise God, naranasan natin kung paano kumilos ang Diyos na makapangyarihan sa ating pong mga buhay. Praise God. In times of trials, mga kapatid, praise God. Amen. When we overcome, mga kapatid, we stand up with testimony. We stand up with testimony. Salamat sa Diyos na ito'y aking nakayanan. And let me tell you, mga kapatid, trials and testing comes not just once in life. Trials or testing, mga kapatid, hallelujah, dumadating ito, mga kapatid, praise God, hallelujah. Lalo na, may mga panahon, mga kapatid, praise God, na mga unexpected na mga pangyayari sa buhay. Hindi natin inaasahan, dumadating yung mga kapagsubukan. But we say, mga kapatid, naranasan ko na yan noon. I experienced that. Amen, praise God, hallelujah, dati or mga nakaraang panahon, and I overcome not by my own ability, not by my hallelujah intellect, but by the grace of the Lord, but by the mercy of Jesus.
Amen. I overcome trials and testing by the grace of the Lord, by the power of our Lord Jesus Christ. At kaya tayo tumatayo merong mga patutuo. We stand up with testimony because we overcome trials, mga kapatid. And through trials, through testing, hallelujah, ito'y mas lalong tumitibay sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Strengthen faith through fellowship. According to Hebrews chapter 10, verse number 25, do not forsake assembling together. Lumalakas ang pananampalataya, tumitibay ang pananampalataya. Amen, hallelujah, sa samahan or fellowship when we involve ourselves into fellowship. Do not isolate yourself. Huwag po natin i-isolate yung ating sarili. Huwag po natin itago yung ating sarili, mga kapatid, but instead, we must involve ourselves into fellowship. Because when we, hallelujah, when we involve ourselves into fellowship, praise God, we do not forsake assembling together. Amen. That's the time, mga kapatid, praise God, na hawak kamay tayo. Nagkakaisa tayo, mga kapatid, praise God, na purihin ang ating pong Panginoon. Praise God, nagkakaisa tayo sa pananalangin. Whatever you need, we pray together. Whatever your trials, we pray together. Whatever situation that you are going through, we pray, we praise, we worship together. And I know, mga kapatid, there is power in unity. How good and how pleasant it is to have brethren dwell together in unity, Pastor Joel. When we are in unity, we believe that there is power in unity. Hallelujah. Great things happen in unity. Great things happens in unity. Pag mayroong pagkakaisa, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, nangyayari ang mga malalaking bagay. Nothing is impossible to those brethren dwell together in unity. Gaano man kalaki, gaano man kahirap, pero kung tayo nagkakaisa, halay sa tulong ng ating pong Panginoon, mga kapatid, nangyayari, hallelujah, praise the Lord, ang mga kamanghamanghang gawa ng ating pong Panginoon. And that's because of unity. So do not forsake assembling together. Huwag po natin i-isolate yung ating sarili. Hallelujah. Alam nyo ba, kapatid, involvement, napakahalaga. Dito pumapasok, mga kapatid, na importante at mahalaga pala ang pag-i-involve ng ating sarili when it comes to fellowship, mga kapatid. Not just in LM conference, youth rally, men's conference, or whatever fellowship na inorganized, mga kapatid, ng every department. But every time, mga kapatid, hallelujah, sa local churches, or even sa online or whatever na ginagawa natin, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Diyos na merong pagkakaisa, mga kapatid. We must, hallelujah, kailangan ay mabigyan natin or bigyan natin ng kahaligahan dito. Ito, mga kapatid, dahil amen, sa pamamagitan ng pagkakaisa, hallelujah, nangyayari, amen, kumikilos ang Panginoon, hallelujah, sa bawat isa, mga kapatid. Praise the name of Jesus. Remember God's word. Excuse me. Remember God's word. In Psalm 77 verse number 11, remember the work of the Lord. Alalahanin natin ang tagumpay na ibinigay ng Diyos. Remember the work of the Lord. Amen. Isa sa mga nagpapatibay, Pastor Joel, sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Kung naaalala natin, inaalala natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Amen. Praise God. In the past time, in the past year, month, days, a week, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan. It is enough, mga kapatid, to strengthen our faith when we remember God's word. Every time we stand up in a situation of testing, trials, amen, huwag nating kalimutan kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga nakaraang panahon. Because when we remember God's word, amen, it is strengthen our faith to the Lord. Amen, ito ay
nagpapatibay sa ating pong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Alalahanin natin kung paano niya tayo binago, kung paano niya tayo ni-restore, kung paano niya tayo binangon muli, kung paano niya tayo ni-revive, kung paano niya tayo pinalakas, kung paano niya, hallelujah, meron mga pangangailangan, amen, praise God, pinrovide ito ng ating pong Panginoon, merong karamdaman, pinagaling ito ng Diyos sa mga panahon ng pag-iisa, amen, hallelujah, praise God, wala man tayong nakakasama, wala man tayong malalapitang tao, but God is good, hallelujah, He is with us all the time, wherever we go, whatever things that we are going to do, God is with us, amen, hallelujah, salamat na Diyos, salamat sa ating pong Panginoon, amen, kung atin pong itong pagbubulay-bulay, itong alalahanin natin kung anong ginawa ng Diyos in a past time, it strengthen our faith to the Lord. Faith grows when you study the Word, pray, obey, endure trials, fellowship, and remember God's goodness. Again, as I close this message, faith grows when we study the Word, pray, obey, endure trials, fellowship, and remember God's Word. These 6 things, amen, praise God, will strengthen and grow your faith to the Lord. To God be all the glory. Would you give a hand clap of praise and worship the name of Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be the name of Jesus.